Tag-ulan pero extreme danger level na init ng panahon ang mararanasan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Nakaka-heat stroke ang ganyang init kaya may paalala ang Department of Health. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. 3 litro ng tubig ang nauubos ni Ernesto sa isang araw dahil sa sobrang init ng panahon. Madalas din siyang tumambay sa labas ng kanilang bahay para magpahangin. Masikip kasi sa tinitirhan nila dito sa Mandaluyong dahil magkakadikit ang mga bahay kaya matindi ang init. Dito lang ako nakatambay, papahangin. Yan, lagi ako minom ng tubig kasi mainit eh. Nakakauhaw. Pagka nasa loob ng iskinita, mas lalo pag tanggaling tapat. Ganyan din ang diskarte na magkapit-bahay na sina Evangeline at Luz Beminda para mapreskuhan. Yung init hindi kaya sa loob ng bahay, masusuffocate ka. Kaya pagka nagbabaong kaming tubig habang nagkukwentuhan, pati mga bata rito nasa labas na rin. Maliligo. 2 beses maghapon, kailangan 3 para mapreskuhan. Tapos tatambay na rin dito sa labas. Si Juliet nagpapahid na ng yelo sa muka. Ang ulo ko may pistawil nito basa. Ito yan, tawel na yan. Talagang basa yan. Yun ang nasa may bao kong tubig na malamig. Kahapon, umabot sa 60 degrees Celsius o extreme danger level ang heat index sa Kasiguran, Aurora. Ito ang naitalang pinakamainit na temperatura sa Pilipinas ngayon 2023. Bumaba na yan ngayong araw sa 45 degrees Celsius pero nasa danger level pa rin. Ganyan din ang temperatura kanina sa Baler, Aurora. 43 degrees Celsius naman ang heat index sa Tugigaraw, Infanta, Calapan at Catbalogan. Ang heat index ang temperatura na nararamdaman ng katawan base sa humidity at air temperature sa isang lugar. Ayon sa Pag-asa, posibleng magdulot ng heat cramps at matinding pagkapagod kung ang heat index ay nasa 42 hanggang 51 degrees Celsius. Posible namang magdulot ng heat stroke kung ang temperatura ay papalo sa 52 degrees Celsius pataas. Paliwanag ng Pag-asa, posible ring maranasan ng extreme danger level ng heat index dito sa Metro Manila at maging sa Northern at Central Luzon. Currently po mahina yung ating southwest monsoon. So hindi siya nakaka-penetrate toward dito sa eastern section, particularly sa Luzon, including yung northern part actually ng Luzon. Medyo matataas din yung kanilang heat index. Kahit magkaroon ng panakanakang ulan dahil sa habagat at localized thunderstorms, asahan pa rin daw na makaranas ng sobrang init na temperatura. Hindi porket tag-ulan ay inaasahan natin araw-araw ulan na lang ng ulan. Yun po So sana maintindihan natin na ang ating atmosphere ay very dynamic. Sana po maging mindful tayo with such kind of possibility during the day na nagbabago siya. Paalala naman ng Department of Health, umiwas sa matinding sikat ng araw para iwas heat stroke at heat exhaustion. Kung di maiiwasan, ugaliing sumilong para hindi matagalan ang pagbilad sa araw. Palagi ring uminom ng tubig at kumain ng mga matutubig na prutas gaya ng pakwan. Magkakatulong din daw ang paggamit ng sunscreen at pagsusuot ng maninipis na damit. Kahit sino ay magiging vulnerable sa heat stroke. Kaya importante po na kung makakaiwas sa sikat ng araw, so ibig sabihin po niyan, kung may gagawin po tayo ay kung madilim pa o kaya naman sa pagsapit ng dilim, doon po natin gagawin. Ayon sa National Oceanic and Atmospheric Administration ng Amerika, malaki ang posibilidad na ang 2023 ang maging pinakamainit na taon sa kasaysayan at posible pa raw na lalo pang maging mainit ang panahon sa susunod na taon dahil sa El Nino. Dagdag pa ng mga eksperto, patunay ito ng epekto ng climate change na dapat paghandaan ng buong mundo. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.